Taurus, hi! Welcome to Mr. Queen PH. At ito ang inyong weekly reading for February 24 to March 2, 2025. So if you're interested in private readings, meron tayong link sa description at sa pinned comment. Paka-check nyo na lang information kung paano mag-book for a private reading. And please subscribe to our channel to show your support, like, share this video, at mag-comment na rin kayo kung kayo'y naka-resonate. Okay, let's see what's up. Anong ganap sa inyo, Taurus, this week? For Taurus, caution. Oy, Taurus, meron kayong kailangang pag-ingatan. Pag-ingatan nyo ang sarili nyo sa mga banta. Banta talaga eh. Kahit sa anong to na natin, in what area of life to? About yourself, first house. I think sa health mo rin to, kalusugan. Mag-ingat. And then, kasi 'di ba ang itong Scorpion, poisonous tong itong nakakatusok. So, I'm sensing rin na maging maingat ka sa mga traitor, mga traidor, no? Yung tipong baka i-backstab ka. Oo. Mag-ingat ka sa mga taong pinagkakatiwalaan mo. You have acorn wisdom. Taurus, mas lalong tumitibay, lumalakas ang inyong kaalaman, karunungan. Maganda to kasi makakatulong to sa decision making ninyo. Yung iba naman maaring kayo mag-aaral o self-study, ganyan. Learning new things. Mas nagmamature ka na ngayon, no? Pagdating sa perspective mo or mindset mo. You also have trees, which is community. So some of you are going to be part of a community or parte na talaga kayo ng community. Meron kayong certain following. So maaring iba sa inyo, you are a social media influencer, content creator, or somehow popular ka sa field mo, sa area mo, or sa trabaho mo, or sa business mo. Maari ring mag-share ka ng ng knowledge, ng skills mo sa iba. So that is your way of giving back to the community. May tuturuan ka. Your overall energy is the moon. Heightened ang inyong instinct, ang inyong intuition. I feel like madalas kayo ngayon managinip, no? Tapos yung panaginip nyo, vivid. Yung talagang natatandaan nyo. Kapag nanaginip kayo, tapos nagising kayo, isulat nyo agad kung ano yung mga naaalala nyo dun sa panaginip na yon. Parang diary ng dreams. Mga dreams ninyo. Kasi parang merong mga important messages na pinapadala sa'yo. Some of you, maaring may mga worries, no? May pag-aalala kayo. Medyo mabigat tong emotion na nasa-sense ko sa inyo kasi parang nagkakaroon kayo ng trust issue sa isang tao, no? Parang hindi mo alam kung totoo ba siya sa'yo, nagsasabi na ba siya ng totoo. Somehow, meron kang doubt sa isang tao or sa isang sitwasyon na meron ka. Your challenge is the Queen of Cups. Maaring meron challenging situation with you with a water sign, Cancer, Scorpio, Pisces, or sa feminine or female person sa buhay mo. This can be your sister, your mother, or sino mang babae sa buhay mo. I also see na merong certain sadness eh. I don't know kung saan yan nanggagaling, but may sense of longingness. Meron kang taong gustong kausapin or namimiss mo, or you want to explain to this person. What is your opportunity? The Eight of Swords. Ayan. So, ang opportunity mo is umalis sa isang sitwasyon na nalilimitahan ka. So, maaring yung iba sa inyo, sinasarili nyo lang yung mga gusto nyo sabihin, yung nararamdaman ninyo. Medyo mahirap yan kasi
parang feeling mo you are in a prison, no? Para kang nakakulong. Kasi hindi mo na ipapahayag yung damdamin mo, yung gusto mong sabihin. But I feel like you have the opportunity right now to express whatever that is. And then your blessing is the Two of Pentacles. As a blessing, magiging busy ka sa trabaho, sa business mo, or ano man tong pinagkakaabalahan mo sa finances mo. Some of you maaring merong multiple streams of income. Hindi lang isa ang pinanggagalingan ng iyong kaperahan. Yung iba kasi maaring meron din kayong pinagdidesisyonan related sa trabaho or sa pinagkakakitaan nyo. And I think, ngayong week na to, marirealize mo na kaya mong pagsabayin. Kasi naisip mo baka gusto mo na i-let go yung isa. Kaya mong pagsabayin. Merong letter. This is about, 'di ba? May sadness talaga. Meron ditong unspoken feelings. So, maaring ikaw. Or, meron kang matatanggap na message na malulungkot ka. You also have the snake. Ito yung sinasabi ko sa inyo, Taurus, 'di ba? Sabi ko onset of the reading, mag-ingat ka sa mga taong pinagkakatiwalaan mo kasi someone might betray you. Oh my God. Kasi siguro yung iba sa inyo, you feel sad kasi hindi nyo akalain na tong taong to i-betray kayo. This can be anyone. This can be romantic person, friend, family member, o maaring part ng family mo. Yan ang masakit, yung betrayal from a family member. So, yung iba sa inyo, pwedeng issue, pinag-aawayan, properties, lupa, bahay. So, sa money, career, finances, nature. So, it's time to enjoy nature. If you feel anxious about a situation, ayan, ito na yung sagot sa inyong situation. Subukan nyo raw lumabas, maglakad-lakad kung merong park na malapit sa inyo kasi makakatulong yan para mag-release ng anxiety, ng stress, your love life, focus on self-love, self-care. Sabi nga nila, paano ka makakapag-alaga ng ibang tao kung hindi mo kayang alagaan yung sarili mo? So, hindi yan selfish, it's self-love. You deserve all the love. Take heed of those who give warnings. Oh my God. Taurus, basta this week, mas okay na rin yung handa ka, mas okay na pinoproteksyonan mo yung sarili mo at alerto ka, ha? Kasi maaring merong dyan, magbe-betray sa'yo or someone who doesn't have wala siyang hindi maganda yung kanyang intention towards you. Okay? Protect yourself, protect your energies. So that is your reading, Taurus. Thank you so much. See you again.